Good morning po sa lahat. Isang mapapalang araw po muli na binigay po tayo ng Panginoong Diyos na buhay ng Israel. Ng panibagong araw na tayo po ay magkasama-sama muli sa araw na ito. No? Alam ko po na kayo po ay nagpe-prepare papunta sa ating bahay-sambahan. At salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng Diyos muli ng panibagong lakas sa buong sanlinggo na pinagkatiwala. At itong araw na to ay isa sa mga mahalaga sa atin bilang isang Kristiyano na kailangan natin purihin at sambahin ng ating Diyos na buhay. Kaya good morning po sa lahat ng mga FIBA pastors po na naka-tune in po ngayon sa Salita ng Buhay. Ganon din, salamat din po sa mga members na naka-tune in po at patuloy na pong sumusuporta sa Salita ng Buhay po. Kaya salamat din po kay Pastor John na sila po ay nagpapacilitate ng ating Salita ng Buhay at salamat po sa mga members na talagang walang sawa sa pagmamahal salita ng Diyos, especially sa mga pastors na talagang patuloy na nagbibigay na encouragement para ang bawat isa ay patuloy na lumago sa espiritu at katotohanan. Kaya ako po inyong samahan muli sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Let's open our Bible po. Hindi na po tayo magpapakatagal kasi alam ko po excited na po lahat para sa kanilang pagbisita sa kanilang mga churches po. No? Sige po, kaya let's open our Bible po sa Matthew chapter 6 verse 33. Okay po, kung may mga Bible ho kayo dyan, ako po inyong samahan. Tayo po ay mag-aral sa salita ng Panginoon. Let's read the Bible. Sabi po ng Bible dito, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya tayo po ay manalangin saglit. Panginoong Diyos naman na sa langit, at Diyos na Abraham, ni Isaac, ni Jacob, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong dakilang biyaya na kami po ay mag-aaral muli ng inyong banal na salita. Nawa po, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang mangungusap sa amin upang maunawaan, Lord, namin ang gusto niyo pong ibahagi ngayong umaga sa amin. I bless you, O Lord, na kay Lord lang siya maggabay at mapuri, Panginoon, sa aming mga gagawin ngayong araw na to, na ito po especially na araw ng aming pagsamba, aming paglingkod sa inyo. Kay Lord, ang aming Diyos na sandigan, Panginoon. At i-bless you rin, O Lord, ang bawat isa na nawa po ang inyong kapayapaan ay nasa amin, Panginoon. Kaya binabalik ko po papuri pasalamat sa matamis sa Panginoon Kristo Jesus, sa Misaya ng Israel. Amen. Kaya ang topic ko po for this morning is about a place to worship a living God. A place to worship a living God. Kaya bilang Kristiyano, meron dapat po tayong specific place kung saan tayo mag-worship sa Panginoong Diyos na buhay. Kasi yung iba, may mga iba na they are worshiping God sa kanilang bahay, through the TV. Okay, ano ba ang prinsipyo ba ng salita ng Panginoon? Ano ba ang gusto ng Panginoon bilang ikaw ay Kristiyano? Ano ba dapat ang gawin natin bilang samahan ng patay? Sabi ng Bible dito, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya bilang isang mananampalataya, bilang ikaw ay Kristiyano na tumanggap kay Kristo, or hindi ka pa ganun kalago sa Panginoon, na nag-umpisa ka pa lang as bagong Christian ka pa lang. Okay, kailangan mo po na maintindihan sa ating sarili na kailangan natin hanapin ang kabanalan ng Panginoon. Amen? Kaya bilang isang Kristiyano, gusto ng Panginoon na ikaw at ako, gusto ng Panginoon pumunta tayo. Hanapin natin ang kanyang righteousness. Saan niya makakahanap ang righteousness of God? Kundi po walang ibang lugar. Kung gusto natin matagpuan ng kabanalan ng Panginoon, ay doon po sa tamang simbahan, which is the church po. No? Hindi sa bahay, hindi sa school, okay, kundi sa church po, na kung saan doon po naghahayag ng katwiran ng Panginoon. Amen? Alam ko po na bilang isang Kristiyano, gusto talaga natin na komportable tayo. Pero merong ginawa ang Diyos na kailangan tayo bilang isang Kristiyano ay pumunta tayo sa specific place. Amen? Kasi sabi ng Bible dito, sabi ng Bible na kung gusto natin makita ang kabanalan ng Panginoon, number one point ko na observe ako, attend the church regularly as possible. Attend the church regularly as possible po. Kaya bilang isang Kristiyano, huwag po tayo mag-excuse na hindi po tayo makakadalo sa ating bahay-sambahan. Dahil ikaw ay busy sa trabaho, busy ka sa pag-aaral, sa mga estudyante, busy ka as nanay na maglilinis ng bahay, maglalaba kung kailan araw ng linggo, marami pong ganun eh. Ano po, kaya minsan po bilang isang Kristiyano, dapat po hindi na po tayo gagawa ng mga gawaing bahay pag araw ng linggo.
kundi po ito po ay sa Panginoon. Ibigay po natin ang ating atensyon sa Panginoong Diyos na buhay ng Israel. Bakit po sabi ng Panginoon? Dahil kung gusto natin matagpuan ang kanyang katwiran, ang kanyang kabanalan, ay hanapin po natin ang Diyos. Amen? Kaya nasabi ng Panginoon, the righteousness of God will be upon us as we go on to go to church every Sunday. Amen? Kaya kung ikaw Kristiyano, gusto ng Panginoon, ikaw ay magsisimba linggo-linggo. Amen? Dapat po, as long as possible, hindi ka po gagawa ng excuse, hindi ka po gagawa ng ibang dahilan, kundi ikaw po ay kailangan pumunta sa Panginoon linggo-linggo. Amen? Bakit? Sabi ng Bible, ano bang meron pag Sunday? Okay? Kaya minsan ayaw yung iba na mga mananampalataya, ayaw pupunta sa Sunday kasi ayaw nilang magbigay ng kailang tithes. Hindi po dapat gano'n ang ating mindset, ano? Kaya ang dapat sa atin bilang isang Kristyano, gusto ng Diyos, ikaw at ako, ay maging channel of blessing sa iba, especially sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi ng Hebrews chapter 20, verse 25, kaya sabi ng Panginoon, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Kaya bilang mga mananampalataya, gusto ng Panginoon, ikaw at ako, ay huwag tayong lumiban sa araw ng pananambahan. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, kailangan natin magpalakasan. Kailangan natin sa church magkaroon tayo ng fellowship for one another. Amen. Especially, lalo na pag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, especially pag nakita mo yung isang kapatiran na yung smile pa lang niya, nakikita mo, nagbibigay na to na encouragement sa'yo na lalo kang magpatuloy, na lalo kang magsilbi sa buhay na Diyos ng Israel. Amen. Kaya ibig sabihin po, ito po ay gusto ng Panginoon, exhorting one another until Jesus Christ returns. Amen. Kaya bilang isang Kristiyano, gusto ng Panginoon, meron tayong isang lugar, meron oras, specific time and place to worship the living God. Amen. Kaya huwag natin itong kakalimutan, huwag tayong lumiban sa araw ng pagnanambahan sa Panginoon. Kasi ito po ay isa sa mga inuutos ng Diyos. Hindi lang po basta inuutos, kumbaga parang in-instruction ng Diyos sa bawat tao, kahit na tayo ay, especially Christians, na naniniwala na may isang tagapagligtas, na si Kristo ay namatay sa atin. Kaya dapat natin siya pagsilbihan, paglingkuran, ng taos-puso na sa may kagalakan sa ating buhay. According sa Exodus, chapter 31, verse 15, ano sabi ng Biblia sa atin? Amen? Ito sabi ng Bible sa atin, 6 days may work be done, but in the 7th is the Sabbath of the rest, holy to the Lord. Whosoever doeth any work in the Sabbath day, he shall surely be put to death. Ayan po mga minamahal, maliwanag ko na ang araw ng Panginoon or Sabbath day ay important ito sa Diyos. Bakit ang Diyos nga nagpahingan when He created heaven and earth? O, ng creation day, God rested on the 7th day. Kaya tayo bilang isang Kristyano, binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw na gawin mo na lahat para sa'yo. Gawin mo na, kung ikaw ay nanay, maglinis ka na sa bahay, mag-prepare ka ng mga kailangan mo. Pero pag araw ng linggo, dapat po ito po ay ibigay mo sa Panginoon. Ganoon din sa mga nag-aaral. Diba? Everyday kayo na sa school. From Monday to Friday. Kung meron man extracurricular is Saturday, gawin nyo na yun. Pero dapat yung araw ng linggo ay huwag natin itong ililibanan. Bakit? Ito po ay importante sa Panginoong Diyos na buhay ng Israel. Amen? Kaya bilang isang Kristiyan, sabi ng Panginoon, kung ipapa-implement ng Biblia ng Diyos muli ang kahigpitan sa araw ng pagsamba, sigurado po mga kapatid, marami pong namamatay na Kristiyano. Okay? At panalo po ang mga pionenarya. Bakit? Kasi araw ng linggo nagtatrabaho. Tama? Araw ng pagsamba nagtatrabaho. Amen? Kaya ibig sabihin po, kung ito po i-implement muli, buti na lang po, salamat sa Panginoon dahil sa grace period tayo. Amen? Hindi talaga ito pina-implement ng Diyos na araw ng linggo ay nakakalimutan ng bawat Kristiyano. Amen? Kaya tayo bilang sa Kristiyano, mahabag tayo na dapat po as long as possible na if you are nagpipray ka, na ikaw ay makakapagtrabaho, you pray to the Lord na dapat ang araw ng pagsamba mo ay hindi maapektuhan at hindi maapektuhan sa paglilingkod mo sa Panginoon ng araw ng pagsamba sa iyong trabaho. Amen? Kaya bilang isang Kristiyano, sabi ng Panginoon, 6 days may work be done. Amen?
Trabahuin mo na ang lahat. Pero pagdating ng 7 araw, pang 7th day, ito ay banal sa Diyos. Amen po, no? Kaya bilang isang Kristiyano, ikaw at ako, gusto ng Panginoon ay maging seryoso tayo. Amen? Maging seryoso tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Everyday binigay sa iyo eh. Tapos yung isang araw, minsan nga half day pa. Amen? Which is nakakalungkot, isipin. Diba po, no? Half day pa ang ating paglilingkod. Umaga lang, pero wala ka ng hapon. Diba? Diba po, nakakalungkot yan mga kapatid, ano? Eh sabi nga, Sunday, buong araw dapat ng paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Kaya bilang isang Kristyano, gusto ng Panginoon, ikaw at ako, maglingkod ka ng maayos sa Diyos, hindi half day. Half day ka na nga lang, late pa, kung kailan natapos na ang sermon ng pastor, ng preacher. Di ba po, nakakalungkot isipin, pero realidad po yan. Marami po mga Kristiyano na sabing they, so-called Christians, that they love God, but they love themselves rather than God. Amen po, no? Nakakalungkot po yan. Amen? At talagang, kung talagang i-implement natin ito, marami pong patay talaga mga kapatid. Amen? Kung talagang ang Diyos natin ay hindi mahabagin, hindi siya gracious, marami pong Kristiyanong patay na. Amen? Bakit? Doon pa lang sa 6 days eh. Pati yung 7 day kinukuha pa. Amen? Yung pag-worship sa Panginoon kinukuha natin. Dapat po bilang isang Kristiyano, huwag natin gawin. Amen? Kaya ako, in-encourage ko dito sa church namin, if you're praying na magkaroon kayo ng job, sabi ko sa mga young people namin magiging young professional, sabi ko, choose a company that yung rest day is Saturday and Sunday. Bakit? Para hindi maapektuhan yung ministry. Para dun ka maglilingkod lalo sa Panginoon. May mga kampanya naman na ganyan eh. Na hindi naman kinukuha yung buong isang linggo. 5 days working lang. Yan ang sabi ng mga company. Kaya pray to God of Israel na bigyan ka ng ganong trabaho. Huwag yung mamimili ka ng trabaho na hanggang Sunday may pasok ka pa. Okay? Tapos anong spiritual life po? Mamamatay yun, mga kapatid. No? Huwag ka tinayaan na ating spiritual life ay mamatay. Kundi gusto ng Panginoon, ikaw at ako ay magpagamit sa Panginoong Diyos. Ito sabi ng Bible, ulito, idiniin ng Bible sa Exodus chapter 31 verse 15, tapos Exodus chapter 35 verse 2, sabi ng Bible, 6 days shall work be done, but on the 7th day there shall be to you an holy day, a Sabbath of the rest of the Lord, whosoever doeth work therein shall be put to death. Gusto niyo po ba yun mga kapatid, no? No, nawa po mga pipapasos, no? Gusto ba natin na yung mga membro natin na nagtatrabaho ng ganun ba ipapapray natin? Hindi naman tayo Diyos eh. Tama. Pero ang gusto talaga natin, they are going to the church every Sunday. All of our members, all of our attenders. Tama? Na gusto natin sila makapag-attend sa church. Pero they neglect because sa kanilang mga pangailangan. They forgot that the essence of the Lord's Day is so important to every Christian. Amen? Kaya minsan nako-compromise tayo eh. Nagiging mabait ang Diyos talaga sa atin. Pero dapat po, tayo po ang susunod sa prinsipyo ng Biblia. Amen? Hindi tayo pwedeng hindi sumunod dyan. That's why we need to obey what the Bible tells us what to do. Amen? Kaya yun ang gusto ng Bible sa atin, ng Diyos. Kaya bilang isang Kristiyano, Lord's Day or Sunday, it is important to the Lord. Amen po? Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, importante po ang araw ng pananambahan. Amen? Kaya kung ikaw po ay Kristiyano na talagang medyo manhid na, okay, makapal na ang muka, okay, na hindi ka talaga nagsisimba, okay, huwag nating hayaan na maging makapal ang ating muka. Okay? May time kasi pag nakakalimutan tayo makapagsimba, nahihiya na tayo pumunta sa church. Tama? Nahihiya na tayo pumunta, bumalik sa Diyos. Bakit? Kasi tagal mo din sa church eh. Okay? Kaya tayo bilang isang Kristiyano, huwag natin hayaan na maging ganon. Kaya sabi ng Bible, a place to worship a living God, dito sa Psalms 122 verse 1, sabi ng Bible, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Masaya. Dapat ikaw, pag pumupunta ka sa church. Bakit? Dahil nakikita mo ang katwiran ng Diyos. Makikita mo ang kabanalan ng Diyos. Makikita mo ang bawat kapatiran na nagpipray sa iyo mula Monday hanggang Saturday. They pray for you. Amen? Kaya bilang isang Kristiyano, masaya ka dapat. Hindi ka dapat malungkot.
at pumupunta sa church, kundi dapat you wear a big smile. You wear a good vibes to everyone. Amen? Na dapat po, ganun po ang ating excitement when we're going to church. Hindi lang po pagdating ng outing, masaya-masaya ka, yay, swimming kami, may church outing. Hindi lang sa camp. Amen? Dapat every Sunday, you're happy to serve the living God. Amen po, no? Kaya bilang isang Kristiyano, we need to be glad in going to church. Especially, pag bigaya na. Di ba po? You giving your tithes and offering to God because you are blessed this day, this whole week, this whole 15 days na binigay sa'yo ng Diyos. Dapat po mayroon kang i-offer sa Panginoong Diyos na buhay. Amen po, no? Sa mga tatrabaho, di ba? Hindi ka nagdadalawang isip na, ano ba naman yan? Mag-open nga naman ako, linggo na naman. Di ba po? Di ba? Malulungkot ka. Malungkot ang puso mo. Di ba po? Na parang nanghihinayang ka. No. Dapat po bilang isang Kristiyano, dapat masaya ka na nagbibigay ka sa Panginoon. Na pumupunta ka sa church. Na ikaw ay binibigyan ng Panginoon ng encouragement to grow on. To grow on. To glow on. Amen? Di ba? Yan ang gusto ng Panginoon na maging masaya tayo bilang isang Kristiyano. We need to enjoy our life in this earth if we obey the living God. Amen po, no? To go to His proper place to worship Him with whole our heart. Amen po, no? Kaya bilang isang Kristiyano, gusto ng Panginoon, ikaw at ako, ay matuto tayo. Amen? Kaya napaka-importante ng ating pagsamba sa Diyos. Amen? Una, attend the church regularly as possible. As long as possible po, mag-church ka. Huwag kang maggawa ng dahilan para hindi ka maglingkod sa Diyos. Kundi ikaw ay patuloy na lumago, lumapit, hanapin ang kabanalan ng Diyos. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon At especially, magkaroon po tayo ng urgency. Okay? Magkaroon po tayo ng specific na talaga, Lord, I commit myself to you. Every Sunday, nandyan ako. Hindi ako absent kahit bumabagyo, umuulan, kahit walang pamasahe, di ba? I go to church, di ba? God will provide. Amen? May mga ibang tao, they walk to go to church. Amen? When I'm going sa Bohol, ang dami pong tao doon na they walking to go to church. Okay? Miles away to worship the true God. Tayo, asay ka na ng jeep, tanatamad ka pa. Di ba? 3 blocks away lang sa church nyo, tamad ka pa maglakad. Di ba po? Tanghali ka pa gigising. Late ka pa kung dumating. Ano ka, VIP? Kahit VIP, walang VIP sa Panginoon. Ang Diyos lamang ang ating VIP. Tama? Tama po ba mga kapatid, no? Dapat po, be serious in our church. Be serious in the worship to God of Israel. Amen? Because God is holy. Amen po, no? Kaya tayo bilang isang Kristiyano, seryosohin natin ating pag-a-attend. Hindi pwedeng simbawi ka lang, sisimba, uuwi. Hindi po. Ayusin natin ating buhay. 2024 na mga kapatid. Amen? Baguhin na natin. Huwag tayo lang puro simba. Okay? We need to apply it in our hearts. Amen? Commit ourselves to the living God. Amen? Na maging masunurin tayo, obey what the Bible tells us what to do. Amen? Tama po ba? Kasi yan ang gusto ng Panginoon Maging masunurin ka. Amen? Malapit na siyang dumating Tapos ganyan ka pa rin. Kung ano ka noon, ngayon wala ka pa rin pagbabago. Okay? Dapat po, we are still continue learning, continue renewed for God's glory and grace. Amen? Kaya mga kapatid, napaka-importante ng church. Kaya ang church po, huwag natin itong baliwalain. Dahil ang church po, kung wala ang church, hindi tayo magkakaroon ng kalayaan na marinig ang tamang kaligtasan. Amen? Salamat po sa Pilipinas dahil maluwag ang pangangaral sa salita ng Panginoon. Pero sa ibang bansa, tago. Di ba po? Kaya sulitin natin. Amen? At ang Diyos natin totoo at seryoso siya sa lahat ng mga gusto niya para sa iyo at sa akin. He is faithful God. He is true God if you obey His commandments. Amen? Kaya yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Okay po, kaya nawa po mga kapatid, naintindihan niyo po ang lesson ngayong gabi, ngayong umaga, na gusto ng Panginoon, ikaw at ako, maging seryoso tayo sa Diyos. Amen?
Gusto ng Diyos, ikaw at ako ay makita ng Diyos na nagtatapat sa Diyos faithfully sa bawat churches kung nasaan man ikaw. Mahalin mo yung pastor mo, ipag-pray mo siya. Mahalin mo yung kapwa membro mo sa church, hindi mo siya kailangan siraan. Kundi mag-pray kayo sa bawat isa, kundi magkatulungan tayo. Bakit? Sisirain mo pa yung buhay mo, kikwentuhan mo pa yung pastor mo, sisirain mo pa yung kapwa, kapatiran mo. Diba? May pangit naman ho yun. Diba? Magkikita rin kayo sa langit eh. Diba? Dapat po, magkakaisa tayo. Amen? We should worship God truly. Amen? Kaya tayo bilang isang Kristiyano, the Bible tells us na gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng unity. Amen? To go to serve the living God. Amen po. No? Nawa po, naintindihan niyo po yung lesson ngayong umaga about a place to worship a living God. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kaya kung kayo po ay naintindihan ang inyong salita ng Panginoon, kailangan nyo lang po mga kapatid i-apply, mahalin, yakapin ang salita ng Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin at magpasalamat po tayo sa Diyos ng buhay ng Israel. Let's pray. Panginoong Diyos naman na sa langit, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, maraming salamat pong muli sa inyong salita namin na pag-aralan ngayong umaga. I-bless nyo, O Lord, na nawa po Panginoon, ang araw ng pananamba namin ay hindi kami kailangan hindi dumalo, kundi nandun kami palagi, Panginoon. At hindi kami late, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo. At hindi rin kami kailangan na half day, Panginoon, ang aming paglilingkod, kundi, Panginoon, buong araw kami na maglilingkod, magtatapat, Panginoon, sa inyo. Hanggang sa inyong pagbabalik, Panginoon. I-bless nyo, O Lord, ang bawat isa na kung naintindihan, Lord, nila ang inyong salita. Panginoon, nanawa po, they commit themselves, Panginoon, to love the church, to love their ministry, to obey you, especially sa mga pastors na nagpipray para sa kanilang mga members, Panginoon, na kanilang inaalagaan. I-bless nyo, O Lord, ang gawain ngayong umaga, Panginoon. Kaya Lord, we praise and thank you, Lord, for your loving words that you given to us. I-bless nyo po, Panginoon, nanawa po, Panginoon, na nabigyan po ng pansin, nabigyan po ng pagkakataon, Panginoon, upang ang inyong salita ang siyang maihayag, Panginoon. Kaya Lord God, maraming salamat sa pag-ibig, sa pag-unawa na pinagkaloob ni Lord sa amin, Panginoon. Kaya Panginoon, binabalik ko po ang papuri at salamat sa matamis sa Panginoon ni Kristo Jesus na Mesaya ng Israel. Amen. Kaya mga kapatid, nawa po kayo pinagpala ng Panginoong Diyos ng Israel sa salita niya. Amen. Nawa po kayo po ay mag-enjoy that you're always going to church with gladness, with happy, with your family. Amen. May the Lord God bless you po. Nawa po, magkita-kita tayo muli. Hanggang sa susunod po. May the Lord God bless you po. Enjoy while serving God and be faithful po till He comes. And God bless po. Sa mga pipapasos po, may the Lord God bless you po this morning. Sa mga preaching po ninyo mamaya, may the Holy Spirit of God be with you po. God bless po.